give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang araw mga katiats! Welcome back to our channel for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure markers. At ako'y magbigay-pugay muna sa lahat ng aking avid followers, subscribers, at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa channel, you're mostly welcome here. At hindi na tayo magtatagal, direktamente ora mismo atin ang tatalakayin itong treasure marker, ang hugis puso na bato. Paano nga ba ito nakapag-pinpoint ng treasure? Ating tingnan sa video ito. Alright, so mga katiyats, ito yung pictures ng mga treasure markers na padala sa atin. Ang heart-shaped rock ay legit sign for Yamashita treasures. It means reach home, treasure is under, or look around. Kaya ang unang gawin dito ay tingnan ang kapaligiran kung anong meron, anong malapit na bato, at lalo na kung ano ang tinuturo ng matulis na parte ng heart or kung saan nagturo itong guhit. So atin tingnan ng close up itong guhit kung anong meron dito. Okay, so ang punteriya ng guhit ay nandito kasi ang circle sa kanyang dulo. So ang direksyon ay papunta dito. Kaya yan ang ating tingnan mamaya, ano ang meron doon. At yan ay halos pareho din sa pinunteriya itong tulis ng heart. At ibang picture tayo. Triangle rock marker. Kung ito ay nakabaon sa lupa at kung hindi yan matitinag or mabubuhat ng isang tao, pwedeng marker yan for treasure na nagsignifies na siya ay pointer. Siya ay nagtuturo, ang kanyang tulis ay pointer to something buried. Okay, pero kung yan ay nabubuhat lamang ng tao at magaan lang, hindi pwedeng maging treasure marker yan. Ang treasure marker ay talagang mabigat yan at hindi kayang buhatin ng dalawang tao. Okay, another pictures. Ito naman ay nandito ang kanyang mata. At kung itong marka dito ay gawa ito ng tao. Okay, so ang sign nito ay pertaining to rock. Rock sa itaas daw ito. Ito na sign ay itaas. Ito ay nagturo papunta doon. Okay, at kung yan ay gawa ng tao kasi deteriorated na siya, hindi na natin maklaro kung yan ay gawa ng tool mark. Okay, so check papunta doon kung anong meron. Ito naman ay parang sun symbol ito. Hindi lang binilog at meron siyang mga spoke or yung sun ray. Meron siyang visible na sun ray na nakakabit sa kanyang itong katawan at yan ay 1, 2, 3, 4, 5. So distance of the treasure can be 5 meters. So i-check ang 5 meters na palibot kung anong meron sa 5 meters galing sa marker na ito. At lalo na kung saan nakaharap itong mga mahabang ito. Ito rin. Ang mga mahabang linya yan ang mga pointer pag mga ganyang komplikadong treasure symbol. Itong diamond naman dito na marka, ito yung nag-legitimize na there is treasure. Ito ay parang gawa talaga to ng tool mark. Ito guys. Kung nakita nyo, yan ay square at yan ay parang kinarb. Okay, so ito yung drawing ng ating katiats ng lokasyon. Ito yung kanyang sketch map ng kanyang treasure site.
ito yung sinabi ko kanina na pertaining to rock, at kung yan ay man-made, meaning to say up or papunta doon. Tama nga, i-check, ang makita sa ibabaw ay itong triangular rock. At ang triangular rock ay 3 meters distance, nagtuturo siya sa file of rock na kung saan nandito yung sinasabi ko na parang spoke. Okay, at hindi natin matiyak kung saan yan ang mahabang linya. At ang bato na ito ay 5 meters away from the heart, which is the most important symbol or marker sa treasure site na ito. Ang heart ang pinaka-legit marker dyan. Okay, at merong malaking bato sa unahan na walang marka. Ang distansya ay 10 meters. At ang distansya ng heart sa dalawang bato ay approximately 5 meters. Nasa west ang malaking bato. Okay, at merong missing na 4. Make that dalawang bato, yung east at saka south. Ngayon, merong mga marka dito guys, or mga marker na pile-pile na bato na merong linya lamang na marker. Hindi natin ma-legitimize ang mga lines kasi maraming lines sa nature. Ang ating titingnan ay yung talagang marker na ginawa ng tao. Okay, so atin na ito i-reject na natin itong isang grupo dito para dito tayo mag-focus sa heart. Kasi ang heart, yan ang nagtuturo. Sabi nga, reach home. Ang sabi ng mga Koreans ay yan ay mahal nila na bagay, at pag naglagay sila ng heart na marka sa bato, ang naiisip nila ay ang kanilang tahanan back in Korea. Kaya reach home ang meaning ng heart. Okay, so puntahan na natin ngayon yung actual na mga pictures na kung saan ay doon tayo mag-decode. Okay. Okay, so ito yun guys, ang kanina na sketch map na atin nilagyan ng mga actual na picture. Well, ito yung parang kanji symbol na nakaganito, which means up. So kung tingnan natin ang going norte or up ay merong triangular rock. At kung yan ay nakabaon na bato na mabigat na hindi mabuhat ng dalawang tao, pwedeng treasure marker yan. At dito naman sa banda rito ay nandito yung merong mga sunray. Nandito pala ang guys, yung dalawang guhit na sinasabi ko na mas mabigat yung dalawang guhit. Okay, yung mahabang guhit. Okay, so dito yan. Okay, ito yung isa, tsaka ito. Okay, at merong parang triangle dito. At ang number of rays, ang kanyang mga sinag ay nasa 5. So kung 5 sinag, tamang-tama na 5 meters ang distansya. Sabi ng sign na yan ay check in 5 meters, at walang ibang 5 meters na bato dito kung di itong heart lamang. Yan ay 5 meters galing dyan, galing dito na sign. Ito naman ay 3 meters lang ito malapit, at ito ay nasa 10 yata ito. Okay, so ang heart ang pinaka-importante na treasure marker dito guys. Kitang-kita nyo naman kung i-close up natin yan. Ayan, yan talaga ay man-made. Kinurti talaga yan at pinatag yung ibabaw niya. Makinis at malinis. Ngayon ay meron itong malaking bato sa ibabaw.
at wala siyang marka, ito ang distansya nito sa galing dito sa bato na merong mga sunrays ay 10 meters. Okay guys, meron ba kayong ideya kung saan tayo mag-umpisa? Well, ang ating unahin ay kung nasaan yung heart. Ang heart ngayon ang ating center of interest. Kaya center of interest, kung center of interest siya ay nasa gitna siya, meaning to say there is a missing rock. Okay, so kung ito'y unang bato, ito yung pangalawa, tayo'y mag-point ng isa pang 10 meters papunta sa isang direksyon na kung saan magtagpo ang parehong 10 meters at sila ay makaporma ng triangle. Kaya imagination natin, i-imagine natin na mayroong bato dito na ang distance niyan ay 10 at ganoon din dito 10. Kaya ang mangyari niyan, yan ay triangulation of rock. Okay, di ba nasabi ko sa inyo guys na missing yung bato na kung saan doon ibabaon para walang makita, plain sight lang. Ngayon, alam nyo na ba guys kung saan natin huhukayin? Sa tingin ko, merong tatlong lugar dyan kung saan doon tayo maghukay. Okay, ngayon, ito ang pinaka-importante ngayon. Ano yung pinaka malapit sa treasure sa tingin nyo na sign? Ngayon, ang heart talaga ang pinakamalapit sa treasure. Ang meaning ng heart na yan ay treasure can be under the rock, sa puso, or ang treasure daw ay can be around somewhere else sa kanya in 5 meters to 10 distance. So 5 to 10 distance, 5 to 10 meters distance, ay isurvey nyo guys kung anong meron. Ngayon ang makita natin ay itong dalawang bato lamang at isa dyan ay missing. Ngayon gamitan nyo ito ng kompas kung saan dyan ang norte. Okay, kung ang norte ay nasa itaas, ayan, so therefore itong dalawang bato dito ay west and east. Therefore sa south ay kandidato din ang south na merong laman. Okay, nakuha nyo ba ko guys? So balikan nyo ang sight nyo at gamitin nyo ang kompas. At kung ganito ang mangyari, ang heart ang center natin, and then i-cross natin ito. Okay, ayan. At kung lalabas na ito ang west, ito ang east, norte ang malaking bato, at south itong nandito, meaning to say kandidato ang south din na mayroong laman, itong dito. At ano ba ang distance niyan? Kunin lang natin ang distance na 5 meters. So 5 meters galing sa heart ay pupunta tayo sa south. So 5 meters galing sa heart. Okay, mag-test dig tayo dito. At ito dito guys papunta, estimate ko rin yan ay 5. So gawin natin na halos pareho ang ilagay natin sa sentro ang heart na itong malaking bato rin dyan. Yan din ay malapit sa 5 meters. So kung makuha na natin ang mga equal distance nila na 5 meters, so magagawa tayo dito ng isa pang hukay sa parte ng south, kung yan man ay south dyan sa actual. Okay, basihan nyo lang ang inyong kompas at doon i-align sa talagang linya ng kompas kung saan yung eksaktong digging hole. Basta ang unang kunin ay ang distansya na 10 meters kasi 10 meters ito dito. So gagawa tayo ng another 10 meters dito na sasalubong sa linya na 10 meters din dito.
Kaya nakagawa tayo ng perfect triangle na 10 by 10 meters. So tatlong side na 10. At itong parte dito guys, ito ang ating una na digging spot. Yan, pangalawa ito sa south. And then pangatlo saan ba dyan guys? Yan mismo ang baba ng heart. Kunin ang bato na heart at hukayin ang kanyang baba. Example, ito yung bato sa ibabaw ng lupa. Ito yung lupa. Hukayin ang baba nito ng 2 meters tisdig. Okay, bumaba tayo maghukay tayo ng 2 meters sa baba mismo ng heart symbol or heart marker. Ito yan, kung naka-side view yan or naka-section. So ito yun na parte. Ito ang ating pangatlo siya na digging spot, which is the most itong important treasure marker na very much related to the Yamashita treasure, ang heart symbol. O kaya, para mas madali tayo, unahin natin ang heart. Baka nandyan lang mismo sa heart, sa baba niya, ang item. So pwedeng ito ang number 1, number 2 ang west, at number 3 ang south. Ganyan lang guys, i-cross nyo, imaginary ang number 2 or west, and then i-cross muli para makuha ang isang parte dito, and then i-estimate na 5 meters ang bawat distansya niyan. Make that dito pala, ito ang 5 meters. At dito estimated yan na halos aabot yan na 10 meters. Halos 10 meters ito dito, kasi 10 meters ito dito. So kailangan ng parang gumagawa kanya ng bahay, merong layout, yung gumagamit tayo ng mga nylon, ng mga straw sa pag-layout ng ating treasure site. Parang arkitekto kanyan guys, mga katiits. May layout siya. Kaya alam yan ng mga itong karpintero, ng mga katiits natin, alam nila paano gumawa ng layout. Kaya very systematic ang paghukay kung gagawa tayo ng layout. Hindi yung kung kahit saan lang tayo naghukay, diyan tayo maabala at hindi systematic ang approach. Alright guys, so sana ay nakatulong ng konti sa inyo at makapagdagdag ng kunting ideya paano aatakihin ang inyong treasure site. Maraming salamat sa inyong panonood, pagsubaybay, pagtangkilik at pag-subscribe na rin sa aking channel. May the fortune be with you all and ciao for now.